pagbasa ang kaganapan ng panahon. Tila nakakatakot na kaguluhan ang paglalarawan sa mga huling araw. Ngunit hindi pagkatakot, kundi pag-asa ang hatid nito sa atin. Ang pag-usbong ng puno ng igos sa Ebanghelyo ay nagtuturo sa pag-asang ito na darating ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Binabago ng Espiritu ang luma tungo sa bago, ang kaguluhan tungo sa kaayusan, ang kalungkutan tungo sa kagalakan, ang kawalang pag-asa tungo sa bagong buhay. Magsitayo po tayong lahat. Sapagkat ngayon, ika'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Sa ilan ay tinawag ng Diyos, bayang nagalang, inangkin ng lubos, pagkat kailan may ipababayaan, inamahan niyang kawan. Bayan umawi ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili. Bayan, isang lipi, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. May suway niyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Sa gitna ng banta ng malakas na bagyo na Pipito, tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang ang banal na misang ito. Tayo ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Naway pahupain ng Diyos ang bagyong ito at naway ang lahat ng mga tao ay iligtas sa lahat ng kapahamakan. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating makasalanan, kababaang loob tayong magsisisi at humingi ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong makapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Harinang langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakalob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po. Binibigyan ni Propeta Daniel ng pag-asa ang mga Hudyong dumaranas ng pagkaalipin sa kamay ng mga banyaga. Mamamagitan ng Diyos at wawakasan ang kanilang pagdurusa. Sisimula ng pagliligtas at pagluluwalhati sa kaniyang bayan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. At yaong may pagkaunawa at umakay sa marami, tungo sa mabuti ay magniningning na parang tala sa kalangitan, magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin.
Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Sa piling mo, kailanmay hindi ako matitinag. Diyos Tugon. ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak, sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Tugon. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y nadarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Tugon. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Sapat na ang minsanang paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tanging ang wakas na lamang ng panahon ang ating hinihintay upang maging lubos na ang kaligtasang handog niya. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon din mga hain. Subalit, hindi nakapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinagpanal magpakailanman ang mga nilinis niya. Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapigatian, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang makapangyarihan sa kalawakan.
At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kaniyang mga anghel sa 4 na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagpaparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabulat. Ngunit walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Higit sa lahat, palakpakan natin ang Diyos na tayo ay binigyan niya muli ng pagkakataon upang tayo ay magkakasama-sama at magkakatipon-tipon dito sa ating tahanan ni Maria upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, mulit-muli, ipinapahayag natin sa Diyos ang ating taos-pusong pasasalamat sa napakaraming biyaya na Kanyang ibinigay sa atin. Biyaya ng buhay, biyaya ng kalakasan, mga makakain sa araw-araw, nakapagpaaral tayo ng mga anak at mga apo. Gumaling tayo sa ating makaramdaman na solusyonan ang ating mga problema. Marami pa na ipinagkaloob sa atin ang Diyos. Kaya karapat-dapat lamang na siya ay ating papurihan at pasalamatan. Ganon din sa banal na misang ito, tayo ay taimtim na nananalangin sa Panginoon. Hindi lamang para sa ating sariling kahilingan at panalangin. Higit sa lahat, nanalangin tayo na pahupain niya sana ang bagyong Pipito. Naranasan na ng taga-Catanduanes. Talagang pumipito, sumisipol daw talaga ang hangin sa sobrang lakas. Alam natin na kahit signal number 5 siya, pero hindi niya madaig ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Walang imposible para sa ating Panginoon. Kaya hinihingi natin sa Kanya na bago pa sumapit ang bagyong ito sa iba pang mga lugar, sana ito ay Kanyang pahupain. At ang lahat na mabiktima ng napakaraming kalamidad na nangyari sa ating bansa, tuloy-tuloy nakakaawa ang mga taong nabiktima ng kalamidad. Ubos ang lahat ng kanilang kabuhayan. Sira ang maraming mga tahanan. Ang mga bata ay hindi makapag-aaral dahil sira din ang kanilang paaralan. Hindi humuhupa ang baha. Landslide dito, landslide doon. Talagang nakakaawa.
At sana sa gitna ng makalunos-lunos na kalagayang ito ng mga biktima ng kalamidad, ay huwag silang mawalan ng pananalig. At sana sa pamagitan ng malasakit at pagmamagandang loob ng kanilang kapwa na tumutulong sa kanila sa gitna ng kanilang kalunos-lunos na karanasan, ay madama nila ang kagandahang loob ng Diyos. Sana patuloy silang manalig at mananampalataya sa kagandahang loob at pagmamahal ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, tayo po ay nasa ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Isang linggo na lang at matapos na ang ordinary time sa liturhiya ng ating simbahan. Dahil papasok tayo sa bagong liturhiya na tatawagin nating panahon ng Adbyento, panahon ng paghahanda. At dahil malapit nang matapos ang liturgical year ng ating simbahan, ang ating mga pagbasa ay nagpapahayag din tungkol sa katapusan. At ang katanungan ay, tayo ba ay naghahanda? Tayo ay pinaalalahanan na huwag sana tayong mawili sa ating buhay sa mundong ibabaw na ito. Huwag nating kalimutan na mayroong katapusan. There will be an end of time. And there will be an end of the world. Kung kailan ito mangyayari, hindi natin alam. At sabi ng ating mga pagbasa, there are signs to inform us that we should not forget that there will be an end of the world. Mayroong mga pangyayari na atin nang nararanasan na magpaalaala sa atin na wag nating kalimutan na mayroong katapusan. Malalakas na bagyo, malalakas na mga lindol, pag-aaway ng mga iba't ibang bansa, sobrang gutom at kahirapan sa buhay. They are signs, but it's not yet the end. Sila ay mga palatandaan lamang, subalit hindi pa iyon. Kung kailan mangyayari iyon, hindi natin alam. Kaya, kailangan ay palagi tayong nakahanda. At anong mga paghahanda ang dapat nating gawin? Sabi ng ating verse sa ating Alleluia, sabi natin, manalangin walang humpay, samantalang iniintay si Jesus na puong mahal. Manalangin walang humpay, samantalang iniintay si Jesus na puong mahal. Why there will be an end of the world? Bakit mayroong katapusan? Dahil ang ating Panginoon ay paparito muli. Bakit siya paparito muli? Why He will come again? Why He will come again? To judge the living and the dead. Darating siya muli upang maghukom sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay haharap sa Kanya. At siya ay maghukom sa bawat isa sa atin. At sa Kanyang paghukom,
Siyempre, mayroong mga criteria. He will be the chief judge. And there are criteria in judging. Hindi po beauty at hindi po brain ang criteria. Ang criteria ay kung paano natin ginamit ang buhay na Kaniyang pinahiram sa atin. Kung paano tayo namuhay sa mundong ibabaw na ito. At yon ay bahagi ng ating paghahanda. So simple lamang ang hinihingi sa atin ng Diyos habang tayo ay nabubuhay. Na sana tayo ay gumawa ng kabutihan. Na sana tumulong tayo sa ating kapwa na higit na nangangailangan. Na sana hindi natin kinakalimutan ng Diyos. Palagi tayong nananalangin at naglilingkod sa Kanya. Yun lang yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Hindi niya sinasabi sa atin na kailangan magpakayaman tayo. Hindi niya rin sinabi na kailangan magpakadalubhasa tayo. Ang lahat ng mga iyan, mga material na bagay at makamundong kayamanan ay ating iiwanan. At wala tayong dadalhin sa ating paglisan at pagpanaw sa mundong ibabaw na ito. Palagi po tayong pumupunta ng mga burol at nakikipaglibing, di ba? Doon sana makarealize na tayo na kapag tayo ay pumanaw sa mundong ibabaw na ito, ni 5 ay wala tayong madadala. Ni doorknob ng ating pinakamahal at pinakamagandang bahay ay hindi natin dadalhin. Ni tornilyo ng ating pinakamahal na sasakyan ay wala tayong madadala. Kahit nga butones ng ating maganda at mahal na damit, kapag tayo ay i-cremate ay magiging abo. Kahit tayo ay pakimkiman pa sa ating burol, binabawi rin bago tayo ilibing, di ba? Pinakimkiman nyo sa burol, tapos bago siya ilibing, kukunin yung pera na pinakimkim sa kanya. Paswerte daw. Ay, nako. Ang lahat ng mga iyan ay ating iiwanan. Wala tayong dadalhin sa ating pagpanaw sa mundong ibabaw na ito. Tapos trabaho tayo ng trabaho. Sikap tayo ng sikap. Ipon tayo ng ipon. Pagawa tayo ng pagawa. Tapos at the end, iiwanan lang naman pala natin. At wala naman pala tayong dadalhin. Wala naman pala tayong madadala. Pinapagod lang natin ang ating mga sarili. At sa ating pagod, hindi na tayo makapagdasal. Ang linggo, sikap pa rin tayo ng sikap. Ang gabi ay ginagawa nating araw. Ang linggo na araw ng pamamahinga, hindi tayo nagpapahinga. Tapos umaangal tayo na sakit na baywang natin, tuhod natin, kung ano-ano na lang ang masakit. Pinapahinga ka sa araw ng linggo. Trabaho ka ng trabaho. Tapos reklamo ka ng reklamo. Simple lang ang hinihingi sa atin ng Diyos. Na tayo ay mamuhay ayon sa Kaniyang kalooban. At sa ating pang-araw-araw na buhay, gumawa tayo ng kabutihan. Ang mga biyaya na Kaniyang ipinahiram sa atin, gamitin natin sa pagtulong sa ating kapwa. At higit sa lahat, anuman ang mayari sa ating buhay,
ay wag na wag nating kalimutan ang Diyos. Palagi tayong manalangin at maglaan ng panahon upang siya ay ating paglingkuran. Dahil sa pamamagitan ng mga ito, ay ipagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang ipinangako, ang bagong sibol ng buhay sa kanyang kaharian, at makamtan natin ang buhay ng kaluwalhatian. Kita-kita tayo doon, ha? Balang araw. Basta patuloy tayong maghahanda. Palaging manalangin. Tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Diyos. Gumawa ng maraming kabutihan at tumulong sa kapwa. Para sabi ng ating unang pagbasa, malista ang ating pangalan sa aklat ng kaligtasan. Narinig natin yon sa unang pagbasa. Ang mga anghel, titingnan niya ang libro ng kaligtasan. Tapos sabihin ng anghel, Panginoon, wala man dito ang kanyang pangalan. Inaubos ko ng page by page, wala talaga yung kanyang pangalan. Sabi ng Panginoon, wala kasi siyang simba-simba. Nung tinatawag siya ng kanyang kapitbahay na maglingkod, busy daw siya dahil may apo siya at may pinagpapaaral. Ayaw niyang tanggapin si Mama Mary na umakyat sa kanilang bahay. Tapos, sabihan na magbiblia rasal, busy daw siya pero nakita ko na nagtutungit. So, wala talaga ang kanyang pangalan sa listahan. Subalit sabi ng ikalawang pagbasa, mahal tayo ng Diyos. Inihandog niya ang kanyang anak. At ang kanyang anak ay naghandog ng kanyang buhay upang ang lahat ay kanyang iligtas. Dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Sana tayo rin ay mahalin din natin at ibigin ang Diyos. Habang iniintay natin ang kanyang muling pagdating, tuloy-tuloy lang ang paghahanda. Hindi kasi natin alam kung kailan darating. Kaya ipagpatuloy natin ang paghahanda. Pagbutihin ang buhay, gumawa tayo ng maraming kabutihan. Tumulong sa ating kapwa. Palaging manalangin at maglingkod sa Panginoon. Upang maari kong sasabihin, see you there in heaven one day. As long as we are always prepared. Maging handa, laging handa, at patuloy na paghahanda sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanahog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo po muna dahil ipagdiriwang natin ang sakramento ng binyag. Isa na naman sa ating makapatid ang bibinyagan, ating i-welcome sa ating Christian community. Kaya inanyayahan ko ang mga magulang ninong at ninang ng batang bibinyagan na pumunta po tayo dito sa harapan sa gitna upang simulan natin ang pagdiriwang ng sakramento ng binyag.
Alisin po natin muna yan. Paalaala sa mga magulang, ninong at mga ninang, kung may mga katanungan mamaya, pakisagot ng malakas sa mga katanungan. Ang inyong masagot sa panalangin, kagaya ng sumainyo rin, amen, at iba pang mga sagot sa panalangin, ay inyong isasagot ng malakas. No? Lakasan po natin ang ating masagot sa katanungan at mga sagot sa panalangin. Mga minamahal na kapatid, tayo nagagalak na magkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa sanggol na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasisimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mga magulang, ninong at ninang, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan. Mga magulang, ano ang ipangalan ninyo sa inyong anak? Julia Rose. Gillian Rose. Bilang mga magulang ng batang ito na si Gillian Rose, nais ba ninyong siya ay tumanggap sa sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng sambayanang Kristiyano? Opo, nais namin. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng pag-upo ay ang isang malaking responsibilidad at pananagutan na hubugin at turuan ang inyong anak na si Gillian Rose sa diwa at buhay ni Kristo? Opo. Kayo naman, mga ninong at ninang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ang inyong inaanak na si Gillian Rose sa ating pananampalataya? Opo. Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, ikinagagalak kong tanggapin ang inyong anak sa pamagitan ng pagkukros sa kanyang noo. Kaya't inanyayahan ko kayo, mga magulang, ninong at ninang, upang krusan sa noo ang inyong pabibinyagan na si Gillian Rose. Sa yugtong ito, ating i-welcome si Gillian Rose sa ating Christian community. Ang ating pag-welcome sa kanya ay ating ipahayag sa pamagitan ng pagkukros ng kanyang noo. Ito ang gagamitin natin sa pag-cross ng kanyang noo. Ang unang magkukros ng kanyang noo ay ang pari, sunod ang mga magulang, sunod ang mga ninong at ninang. Naunawaan kung ano ang gagawin? Sa tanda ng krus na banal, ubin mo na ang batang bibinyagan na si Gillian Rose ay maging malaya sa pagkaalipin na bunga ng pagsuway na nilikha mong unang tao. Lukuban nawa siya ng banal na espiritu upang siya ay mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ama naming lumikha sa tubig na iyong pinagpalay, dinulot mo ang muling pagsilang sa Espiritu Santo. Ang mahinirang mong tumanggap ng binyag ayon sa pananampalataya ng iyong simbahan ay iyong itaguyod sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga minamahal na mamagulang, ninong at ninang, nung tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo upang kasama rin niya, tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Bilang tanda ng inyong pananagutan sa paghubog ng inyong anak na si Gillian Rose, ayon sa alinsunod na ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako nung kayo ay binyagan, na tatalikuran ang lahat ng kasamaan at kasalanan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa makatanungan. Ang unan niyong isasagot, opo, itinatakwil namin.
Mga magulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil namin. Ngayon ay ipahayag ninyo ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking mga katanungan. At ang una niyong isasagot, opo, sumasampalataya kami. Mamagulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa muling pagkabuhay na namatay at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mamagulang, ninong at ninang, talaga bang bukal sa inyong loob na si Jillian Rose ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo. Bukal ba sa inyong loob na sa pamagitan ng binyag na ito siya ay magiging Katoliko? Opo. Pahigain po natin si Jillian Rose para sa pagbibinyag. Jillian Rose, ikaw ay aking bibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo. Ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa si Jillian Rose sa kaniyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang damit pambinyag na ito ay tanda ng pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang karangalan ni Jillian Rose hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Pasuot ito ng isa sa mga ninong at ninang. Ilagay po ang kanyang cup. Tayo nang magbigay kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Mga ninong at ninang, sindihan po ninyo ang inyong kandila. Sabay-sabay po kayong pumunta daw. Sige po. Sindihan po ninyo, kandila. Sabay po kayo. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Mga magulang, ninong at ninang, ang ilaw na ito ay tanda na liwanag ni Kristo na tinanggap ni Jillian Rose. Sa tulong ninyo, mga magulang, ninong at ninang,
Naway mag-alab ito sa kaniyang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo po kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. At sa mahal na Berhen, Our Lady of the Sacred Heart, ating ipagkatiwala si Jillian Rose na bagong binyag, sama-sama tayong manalangin ng Aba Ginoong Maria. Tayong lahat, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiwang sakramento na nagbibigay na iyong buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat na iyong awa at biyaya, pagindapatin mong kami bilang mga magulang, ninong at ninang ni Jillian Rose ay manatiling matapat sa aming mga ipinangako sa binyag. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Patayin na po natin ang masinding kandila. Mga ninong at mga ninang, bumalik na po kayo sa inyong mga upuan. Mga ninong at ninang lang po. Mga magulang, iharap po ninyo ang inyong anak sa mga tao. Mga kapatid, narito muli ang bagong miyembro natin sa ating simbahang Katolika, si Jillian Rose. Bilang pagtanggap sa kanya, ipahayag natin sa masigabong palakpakan. Bumalik na po kayo sa inyong upuan. Tumayo po tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, ngayon dumalangin tayo sa dakilang Ama na tayo ay bigyan ng sapat na lakas at pag-asa upang maging handa lagi sa oras na kanyang itinakda. Manalangin tayo at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloy nawang gabayan ng mga leader ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo sa tamang landasin sa kabila ng kanilang mga pagkukulang at kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. May taguyod nawa ng mga punong bayan ng isang lipunang makalangit, makatarungan, at mapagmalasakit sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magsimula nawang magbagong loob ang mga taong nalulugmok sa pagkakasala dahil dala ng kamunduhan, abuso at karahasan. Tahakin nawa nila ang landas ng pagpapatawad at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Paghilumin mo nawa at bigyan ng pag-asa ang mga taong nagdurusa, lalo na ang mga dukha. Bigyan mo sila ng sapat na landas at pag-asang umasa sa iyong walang humpay na biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid namin pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at pag-asa. Dinggin mo kaming mga dumudulog sa iyo sa panalangin upang makapamuhay kaming naaayon sa turo ng iyong anak at aming manunubos na si Jesucristong aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat ng mamahal sa iyo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyo, dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat ng mamahal sa iyo. Aming kaloob, maging si Jesucristong aming Panginoon. Ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailan paman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat ng mamahal sa iyo. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyo, dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat ng mamahal sa iyo. Magsitayo po tayo. Nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay
upang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, iyang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lamang mapapanat
nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa'yo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking magatanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paninil di ko pananaligan, puso'y di ihihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Poon ika'y puno ng kabutihan, pastol ka, nagmamahal sa kawan, inaakay sa lunti ang pastulan. Tupay hanap mo kung mawaglit man. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Pinahadinat ka niya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo ay mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kaharian ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso. Nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo.
Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod. Ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Leo Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong lahat na narito ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. At sa susunod na linggo naman po, ang sponsor ay ang San Roque Chapel. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating pinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot buwang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa mga pagpapagawa at mga pangailangan ng ating simbahan. Paalala pa rin po at paanyaya, sa darating na November 24, 2024, atin pong ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan.
o ang Christ the King. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng misa sa St. Louis de Montfort Chapel sa November 23. Ito po ay Sabado, 7:30 p.m. Magkakaroon din po tayo ng prosesyon ng Blessed Sacrament patungo sa tahanan ni Maria at dito po magkakaroon ng vigil or magdamagang pagtatanod. Ang mga sumusunod po ay ang schedule ng oras ng pagtatanod ng bawat kapilya. 10 p.m. to 11:30 p.m., Manawag at San Lorenzo Chapel. 11:30 p.m. to 1 a.m., Peña Francia at St. Joseph Chapels. 1 a.m. to 2:30 a.m., St. Clair at Lourdes Chapels. 2:30 a.m. to 4 a.m., Perpetual at Kalungsod Chapels. 4 a.m. to 5:30 a.m., St. Louis at San Juan Chapels. 5:30 a.m. to 6:30 a.m., San Roque at Calcutta Chapels. At sa ganap naman po ng 6:30 ng umaga ay magtatapos po ang magdamagang pagtatanod o vigil. Magkakaroon po ng foot procession para sa Blessed Sacrament patungo sa R&E Chapel. At susundan po ito ng banal na misa. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule ng misa sa November 24, araw po ng linggo. 7 a.m. sa Cluster Hope sa R&E Chapel. 9 a.m. dito po sa Cluster Faith, Tahanan ni Maria. At 5 p.m. sa Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan. Sa November 30 naman po, ito po ay Sabado, magkakaroon po tayo ng katapusang misa para sa mga kaluluwa. Ito po ay sa ganap na ika-6:30 ng umaga, dito po sa Tahanan ni Maria. Dito po ay susunugin ang mga sobre o panalangin para sa mga kaluluwa. At kaalinsabay din po nito, ang lahat po ay naanyayahan para sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Advent Recollection. Ito po ay gaganapin din sa ganap na 8:30 ng umaga, dito pa rin po sa Tahanan ni Maria. Ang magbibigay po ng recollection sa atin ay si Reverend Father Anthony Coa. Nawa po tayo po ay makiisa sa mga gawain na ito. Maraming salamat po. Sumuli, huwag kalimutan, sa Sabado ay pagdiriwang na natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. May misa po tayo sa St. Louis de Montfort sa 7:30. Pagkatapos na misa ay ang ating foot procession. Huwag kalimutan pong magdala ng kandila. Ilagay po natin sa baso para hindi kaagad mamamatay kapag malakas ang hangin. Mula sa St. Louis, dadalhin natin ang Blessed Sacrament dito po sa Tahanan ni Maria. Pagdating po natin dito ay sisimulan natin ang madamagang pagtatanod o ang overnight vigil. Sa ganap po ng 6:30 ng umaga ay magsisimula din ang ating foot procession mula dito sa Tahanan ni Maria papunta ng R&E Taxi Chapel. No? So kasama po natin ang Knights of Columbus ng parokya at ang mga taga-Cluster Hope. Ganon din ang ating banda para sa prosesyon papunta ng R&E Taxi sa pagdiriwang natin ng Kristong Hari. Sunod-sunod na po ang mga misa niyan, 7 o'clock, 9 o'clock, at 5 o'clock ng hapon. At sa November 30, huwag po nating kalimutan ang ating Advent Recollection pagkatapos ng pagsusunog ng mga envelopes na sinulatan natin na mapangalan na mamahal natin sa buhay na yumao. Pagdala po kayo ng ating pang-almusal, dire-diretso po iyon. Misa muna, 6:30. Patapos po tayo around 8 o'clock. Mag-almusal po tayo ng inyong dala. Mga pandesal, mga suman, mga biko, mga painit, no? Mga hotdog. Yun, paborito po yun ni Ate Marty, no? Mga hotdog, at kung ano-ano pa, no? Para sa ating breakfast, no? Pagka-breakfast po natin, 8:30, darating na si Father Anthony Coa, yung paborito ninyo noon sa ating nobena, no? Siya po yung magbibigay ng recollection, pagninilay tungkol sa panahon ng Adbyento, no? Pagkatapos ng ating almusal, magninilay tayo tungkol sa panahon ng Adbyento.
Sunod pong announcement, ang mga chapels po ay binigyan po ng mga missionaries of the Sacred Heart ng mga kalendaryo. No? Kami ay humihingi ng inyong tulong at suporta na tulungan po natin ang Mission Office Philippines ng Missionaries of the Sacred Heart. Marami po tayong mga pinapaaral na mga ita sa Agusan del Sur. No? Gumagastos tayo ng every year ng almost 3.5 million. No? So kinakailangan po namin ng inyong tulong at suporta para sa mga gawaing misyon naming mga pari ng MSC. So ang bawat kapilya ay binigyan namin ng 15 lang po iyon. 15 except doon sa St. Louis de Montfort Chapel na 25. No? Tapos yung envelope doon na nakakabit sa calendar, kayo na po ang bahala na maglagay noon. No? Lagyan po ninyo ng laman at ibabalik po ninyo before December 1. Bahala kayo kung magkano. Kung gusto ninyo magpaaral ng mga ita o bigyan nyo ng 10,000 o 5,000 o kung magkano yung ilalagay ninyo sa envelope. No? At ibabalik po natin iyon not later than December 1. No? At don't worry, tayo rin ay mayroon din tayong kalendaryo. No? Ipapamigay din po natin yung image ng ating calendar ay siya po, si Our Lady of the Sacred Heart. Napaganda po ng kanyang image na ginawa natin, na ilagay po natin doon sa kalendar. Hopefully, before ng simbang gabi, ay maipamigay na rin po natin yun. May kasama din po yung envelopes dahil mag-iipon na po tayo ng pondo dahil papatayo na tayo ng kumbento, ng bahay ng pari. No? Alam niyo na nagre-rent tayo, no? 13,000 a month. No? At sa loob ng 7 years, kinumpute ko po, more than 1 million na ang inyong ibinigay sa may-ari ng bahay na narentahan po namin. No? Ginawa nating milyonaryo yung narentahan namin. No? For 7 years, times 13,000, it's already more than almost 1 million pesos ibinigay natin sa may-ari ng bahay. So parang sayang, no? Kung pinatayo natin yon, maganda na sanang bahay yon kahit maliit. Pero anyway, simulan natin ang pag-ipon ng pondo para makapagpatayo tayo ng simbahan ng inyong mga pari. No? Kung hindi man ako makatira, hindi yung ibang pari ang titira. No? Basta i-prepare po natin yung bahay na iyon para hindi na tayo magre-rent sa sunod na mga taon. So maraming salamat. Darating po ang bagyo mga around 2 o'clock ng hapon hanggang gabi. No? At talagang super lakas daw talaga ng hangin. Sa inyong mga bahay, so anuhin na po natin, tapos tayo din ay mag-prepare. Huwag munang magalagala kung saan pupunta. No? Stay at home lang tayo, tapos mag-prepare po tayo. At kung may mga mangyayari, agad-agad mag-message sa ating group chat para matugunan agad kung ano ang mga pangangailangan. I-charge na ang inyong mga cellphone at mga dapat i-charge, no? Dahil baka sa lakas ng hangin ay mawalan tayo ng kuryente at ihanda kung ano ang mga dapat ihanda, mga tubig at kung ano-ano pang mga pangailangan. Mag-ingat mga mahal ko, no? Hindi basta-basta itong bagyo na papasok sa atin, no? So mag-ingat po tayo lahat. So muli, maraming salamat at magandang umaga po. Maraming salamat po, Father. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ipagdasal natin ang ating mga mahal sa buhay na yumao na. Alalahanin po natin sila. Mga kapatid, halina't manalangin ang buong pananalig sa Amang makapangyarihan. Binuhay niya muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao, lalong-lalo na itong aming inaalayan ng banal na misa at mga panalangin. Ama naming may kapal, itinuturo sa amin ng pananampalataya na iyong anak na si Jesu Kristo ay namatay at muling nabuhay upang hanguin kami sa kamatayan. Yayamang ang aming makapatid ay nahimlay na may pag-asa kay Kristo. Lubin mo na sa huling araw, makasama sila muli sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay.
sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama naming mapagmahal, inihabili namin sa iyo itong aming mga mahal sa buhay na yumao. Huwag mo silang pababayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mapagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama na iyong anak at ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng buhay na walang hanggan at tumanglaw sa kanila ang liwanag magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, maging handa, laging handa, at patuloy na maghahanda. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday.